Sino ba naman na makakalimot na ang pinakamatagumpay na telefantasya sa kasaysayan ng Philippine television ay 7 years ago na at ngayon ay may bagong kabanata. Ang Encantadia lang naman ang GMA Network's grandest, most ambitious, and biggest fantasy series of all time. It's about 4 royal-blooded fairies who are the keepers of the 4 powerful gemstones that hold the balance of the land of Encantadia. Like all good fantasy stories, Encantadia portrays the universal concepts of sisterhood, patriotism, love, and the never-ending battle between good and evil. Actually, there's a lot of reasons why you should watch it on GMA. Magpahanggang ngayon ay talaga namang buhay na buhay pa rin sa puso ng maraming Filipino ang telefantasyang ito. Dahil na rin sa mga Encantadicts na patuloy na sumusuporta at nagmamahal dito. Isa pa sa dahilan kung bakit hindi pa rin tumitigil ang trend ng palabas na ito ay sapagkat mayroon pa itong pinakainaabangang sequel na marami ang matagal na naghihintay. Ito ay walang iba kundi ang Encantadia Chronicles Sangre, na pinagbibidahan ni Bianca Umali bilang anak ni Sangre Danaya na nakatakdang ipalabas this 2024. Tungkol pa rin ito sa pagpapatuloy ng kwento ng Encantadia 2016 ang sabi ng mismong head writer nito. Pinakainaasahan rito ay ang pagbabalik ni Kylie Padilla bilang amihan. Dahil matatanda ang kinailangan niyang umalis noon sa Encantadia bunga ng kanyang unexpected pregnancy. Kaya naman walang nagawa ang mga writers kundi patayin na lamang ang kanyang character para sa kanyang kapakanan. Bubuhayin kaya siyang muli ng mahal na Emre upang muling makapiling ang kanyang mga mahal sa Encantadia? Marami rin ang excited sa mga rising sparkle artist na gaganap sa iba pang mga new generation sangres ng Lereo. At sa mga napili ay umasa naman tayong mabibigyan nila ng justice ang role just like what happened sa original and remake. Dahil karamihan sa mga cast nito ay baguhan pa ng mga kapanahunan nila na ngayon ay talagang mga big stars na. Inaantabayanan rin natin si Solenn Heussaff na gaganap na ngayon ng dual role bilang Bathalumang Cassiopeia at ang twin sister nito na Ice Queen villain na ipinakita sa cliffhanger ng Encantadia 2016 finale. In fact, super refreshing ng new saga na ito dahil miski sa original Encantadia ay hindi siya ipinakita. It's completely new to the audiences. That's why exciting siya dahil kung ano man yung mangyayari sa sequel na ito ay wala na tayong masyadong idea. Dahil unlike ng 2016, kahit papaano ay nagbe-base pa tayo sa Encantadia 2005 pero rito as in wala na. Maraming nakakalimot na ang original Encantadia is a totally different universe na sa Encantadia 2016. And it's good to know na meron na tayong sariling version ng Ice Queen because dahil nga nasa Pilipinas tayo, of course, walang winter dito. Kaya wala rin naman tayong mga ganyang klase ng character sa mga Philippine mythology stories natin. At bukod kaya sa kanya, sino pa kaya ang iba pang mga malalaking kontrabida ang ating aabangan sa pagpapatuloy na ito ng kwento? Dahil syempre, alam naman natin na hindi lamang pwede na iisa ang mga kalaban. Kadalasan ay nagsasanib puwersa pa sila upang mapatumba ang ating mga bida. Umaasa rin tayo na magkakaroon na ng sariling kaharian ng Adamya at ma-e-explore pa ang buong mapa ng mundo ng Encantadia. May papakita na rin kaya ang mga significant events sa ancient Encantadia? Ganon na rin ang mga ancestors and mystery characters na hindi pa naipapakita noon? At sana ay masaksihan pa natin ang pinagmulan ng 5 bathala sa Encantadia. Sapagkat kahit na alam na natin ang kanilang istorya, mas nakakamangha kung mapapanood natin ito na makatotohanan at hindi na lamang animation. Para malaman rin natin ang mga katangian at anyo ng pinakamataas na bathala at ang mga celestial ng kalangitan na siyang pinagmulan nina Emre, Arde, Ether, Keros at Halia. Kung noong Encantadia 2016 ay nagkaroon ng ika-5 brilyante,
Magkakaroon rin kaya ng panibagong brilyante sa next season na ito? Isa pa, inakala ng karamihan na ang Sangre ay spin-off ng Encantadia, but it turns out na ito na pala talaga ang continuation mismo ng natapos na requel noong 2017. Kaya naman maaasahan natin na tatakbo ang kwento sa panahon ng pamumuno ni Hara Alena at ang pagusbong ng mga bagong henerasyon ng Sangre. Subalit, ayon mismo kay Miss Suzette, ang Encantadia Chronicles Sangre ay magfo-focus rin sa life story ng karakter ni Danaya pagkatapos ng huling digmaan. Sa bagay, dahil ang sinopsis na unang nilabas ng GMA sa kanilang Sangre teaser ay tungkol ito sa anak ni Danaya na nagpapamalas ng kakaibang kapangyarihan sa mundo ng mga tao. At hindi nito batid na siya ay anak ng isang Sangre mula sa Encantadia. Kung titignan mabuti, may similarity sila ni Lyra. But this time, wala nang muyak na magsasabi sa kanya ng mga bagay na dapat niyang malaman tungkol sa kanyang pinanggalingan. Ano-ano kaya ang mga kapangyarihan ang kanyang tinataglay na namana niya mula sa kanyang ina? At ang isang malaking katanungan dito ay paano kaya siya napunta sa mortal world? Sino ang mga kumupkup sa kanya? Anong uri ng buhay ang kanyang mararanasan? At paano kaya siya makakabalik sa mahiwagang mundo ng Encantadia? Yun ang dapat nating tunghayan. Sinabi rin mismo ng director nito na mas in-expand pa nila ang Encantadia universe kaya talagang kapanapanabik ang mga mangyayari. Dahil ano-ano pa kaya mga makikita natin ngayon na hindi pa ipinapakita noon. Sino-sino pa kaya mga new characters ang lalabas na malaki ang magiging papel sa kwento? Ano pa kaya magagarang kaharian at mythical creatures ang ating masisilayan? Kahit papaano ay nakakapanghinayang rin ang mga naganap sa Etheria 2016. Dahil hindi ito ganun na pull off na maayos sapagkat 3 na lamang ang natirang mga Sangre. At hindi naman lingid sa atin na nagkaroon ng mga major adjustments sa storylines. Kaya sana sa Encantadia Chronicles ay muling magkaroon ng chance na mabigyan sila ng justice. And who knows, baka magkaroon na ulit ng time travel arc sa continuation na ito. At ang pinaka-hinihintay ng lahat ay kung mangyayari na nga ba sa wakas ang crossover o multiverse ng Encantadia 2005 at 2016 Sangres. Dahil aware naman tayo sa mga latest happenings ngayon na magka-collaborate na ang GMA at ABS-CBN at hindi na ganoon katindi ang mga network wars. Kaya hindi na nakakagulat kung isang araw ay makita na natin ang 4 na original Sangre kasama ang 2016 Sangres na magkasama sa iisang Encantadia series. Ikaw, ano ang pinaka-inaabangan mo sa upcoming Encantadia Chronicles Sangre? Handa ka na ba sa kanilang pagbabalik?